Nagsimula ang kwento sa malayong lupain kung saan nakatira ang matandang mag-asawa. May inampon silang isang lalaki na ang pangalan ay Hiko na tinawag na nilang anak. Makalipas ang ilang taon, nagpaalam ang binata sa kanyang kinalakihang mga magulang. Bago umalis, binigyan siya ng katana bilang regalo at ang kanyang paboritong dumplings na makakain para sa kanyang paglalakbay. Sa daan habang naglalakbay, nakasalubong ni Hiko ang isang gutom na aso. Ibinigay niya dito ang isa sa mga dumpling na inihanda ng kanyang ina para sa kanya, ngunit laking gulat niya nang biglang nagsalita ang aso at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos nito, sumama ang aso kay Hiko sa paglalakbay. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo sila para magpahinga malapit sa isang tea house nang biglang tumakbo malapit sa kanila ang isa sa mga taga-nayon at sumisigaw na may isang oni na umaatake sa bayan. Nanatiling nakatayo si Hiko sa harap ng oni at naninigas sa takot habang tinatawag siya ng aso na umalis. Sa di inaasahang pagkakataon, napigilan ni Hiko ang pagpalo sa kanya ng oni. Tinapos ni Hiko ang oni sa pamamagitan ng pagputol sa katawan ng oni sa kalahati bago siya nagpakilala bilang Peach Boy. Pinalibutan siya ng mga taga-nayon at pinasalamatan sa pagligtas sa kanilang nayon. Ang mga alingaungaw ng pagpatay niya sa isang ogre ay kumalat sa buong lupain, na naging simula upang patayin ang lahat ng oni sa halip na hanapin ang mga biyolohikal na magulang. Nagpasya siyang magtungo sa isang isla na tinatawag na Ogre Island upang patayin ang pinuno ng oni na ang base ay naroroon. Pinatay ni Hiko ang lahat ng oni sa isla ngunit bago niya mapatay ang boss, binalaan siya ng ogre na ang pagkatalo nito ay siyang magdadala ng kisyon sa isla. Matapos ang laban, ang lupain ay naging malaya at si Hiko ay ipinahayag bilang isang bayani. Nagtayo siya ng bahay sa kalaliman ng mga bundok at nagsimulang manirahan doon hanggang isang araw ay lumitaw ang isang oni na nagngangalang Gaki sa kanyang pintuan. Ayon kay Gaki, umibig siya sa isang taong babae at nagkaroon sila ng anak. Ngunit isang gabi, pinatay niya ang kanyang asawa, at ang kanyang anak ay iniwan niya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Dahil sa posibilidad na mapatay ang sariling anak, hiniling ni Gaki na patayin siya ni Hiko. Nang maglaon sa araw na iyon, si Makoto ay nakagapo sa isang puno at pinapahirapan ng mga tao sa paniniwalang isa siyang onin dahil sa kanyang sungay na tumubo sa kanyang ulo. Pinakawala ni Hiko si Makoto at ipinagtanggol sa mga taong gusto itong mamatay. Dinala ni Hiko si Makoto sa kanyang bahay ngunit ibinunyag niya na siya ang pumatay sa ama nito. Dahil sa galit ay kinuha ni Makoto ang katana at sinubukang patayin si Hiko, pero nabigo siya. At doon nagsimula ang buhay ni Hiko kasama si Makoto. Ngunit isang gabi, lumitaw ang isang malaking kawan ng oni sa malapit, at ang pagdating ng God of Laws na si Noburiga. Nang gabing iyon, habang tumatakbo si Makoto sa kagubatan ay sinubukan siyang pigilan ng aso. Bagamat nakarating si Makoto sa kinaroroonan ni Hiko, nakita na lamang niya si Hiko na nakahandusay na sa lupa at sugatan, habang si Noburiga ay nakatayo sa malapit. Bago nawala ng buhay si Hiko, lumipat ang kanyang kapangyarihan kay Makoto. Biglang gumamit ng kaho si Noburiga ngunit hindi nito tinablan si Makoto. Pagkatapos ay lumapit si Makoto sa oni nang hindi nito napapansin. Pinutol ni Makoto ang kamay ng oni bago pinatay, saka hinugot ang sariling sungay sa kanyang ulo. Sinubukan ng mga tao na nagtayo ng palasyo at pader bilang depensa, ngunit wala itong silbi dahil sinira lang ito ng mga ogre. Makikitang hinahabol ng mga gwardya si Saltharin Alderac o Sally, na tinatakbuhan ang mga bantay sa pag-aasam na makapag-explore sa labas ng kastilyo. Nakasalubong siya ng isang estranghero na nagngangalang Makoto Kibiso, na tumulong sa kanya para makapagtago sa mga humahabol na kawal. Nang dumating ang mga kawal, itinuro ni Makoto ang ibang direksyon. Bilang kapalit, inanyayahan ni Sally si Makoto pabalik sa kastilyo para sa isang libreng pagkain at tirahan. Nang sumunod na araw, pumasok si Sally sa kwarto ni Makoto at natuklasan na isa pala itong lalaki. Sa loob ng kastilyo, ang ama ni Sally na hari ay dinalaw ng isang demonyo kung saan pinugutan ng demonyo ang kabalyero ng hari. Saka sinabi nitong mag-alay sila ng 30 tao sa mga oni kapalit ng buhay ng nasa kaharian ng hari. Habang naglalakad sa hallway, nagulat ang demonyo nang makita niya si Makoto na nasa loob ng palasyo. At kaagad siyang lumihis ng daan. Pero biglang naramdaman ni Makoto ang presensya ng demonyo sa paligid at hinanap ng hindi namamalayan ni Sally. Sinabi ng hari kay Sally na malaya na siyang maglakbay kahit saan niya gustong pumunta. Ginawa ito ng hari dahil alam nito kung anong panganib ang hinaharap ng kanyang palasyo. Narinig nila ang pagdating ng mga oni sa labas kaya mabilis na pinuntahan ito ni Sally dahil nais din niyang makakita ng oni. Sinabi ni Yaki sa pinuno ng horde na si Moki, na ipostpone ang plano dahil nasa loob ng kastilyo ang tinatawag na Demon Slayer. Natuwa naman si Moki nang makita si Makoto at hindi alintana kung anong kapangyarihan meron ito. Pinutol ni Makoto ang kamay ni Moki matapos siyang pagtangkaan nito.
Kinatay ni Makoto ang buong grupo ng mga demonyo na may kapansin-pansing pagnanasa sa dugo bago lumapit sa sugatang si Moki. Tinapos ni Makoto si Moki bago bumalik sa gate upang magpaalam kay Sally. Kasama ang isang aso, nagpatuloy sa paglalakbay si Makoto sa kabila ng pakiusap ni Sally na sumama sa kanya. Napahinto si Sally nang makita ang mga bangkay ng demonyo sa kanyang harapan at nasusuklang pagkatapos. Nagising si Sally at lumapit sa kanyang amang hari sa pag-asang bibigyan siya ng pahintulot na makapaglakbay sa labas ng palasyo. Nakuha naman ni Sally ang suporta ng kanyang ama at nagulat na hindi siya nito pinigilan. Sinimula ni Sally ang kanyang pakikipagsapalaran at nakatagpo niya ang isang taong kuneho o demi-human na nakahiga sa kalsada. Narinig niyang nagugutom ang demi-human kaya kinuha niya ang isang carrot at binigay sa rabbit. Ipinakilala ng demi-human ang kanyang sarili bilang Frau, at sinabi ni Sally na ito ang unang pagkakataon na nakakita ito ng isang demi-human. Umalis ang dalawa patungo sa isang kalapit na nayon, kung saan nakilala nila ang isang taga-nayon na nakakita kay Sally na naglalakbay kasama ang isang demi-human. Nagalit ang taga-nayon kay Frau at pinapaalis. Nagpasyang umalis si Sally kasama si Frau. Ibinigay ni Sally kay Frau ang kanyang kapote upang itago ang itsura nito, at ang dalawa ay muling pumasok sa nayon sa pag-asang makakahanap ng pagkain at tirahan. Lumapit sila sa Panginoon ng nayon na nag-alok sa kanila ng matutuluyan. Si Sally at ang Panginoon ay kumakain ng hapunan habang si Frau ay nakaupo at kumakain ng carrot sa isang silid. Naisip ni Sally na maaaring si Makoto ang tinutukoy ng Panginoon ng nayon na pumislang sa mga oni. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ng Panginoon si Sally sa silid nito at sinabi dito ang inferiority ng mga demi-humans. Nagising si Sally sa isang malakas na ingay at nalaman niyang may demonyong umatake sa nayon. Nilapitan ni Sally ang demonyo na malaking manok at agad na nakaramdam ng kabog sa dibdib at mainit na pakiramdam. Habang naninigas si Sally, dumating si Frau at pinatay ang oni sa pamamagitan lamang ng pagsipa. Hiniling ng Panginoon ng nayon na umalis sina Sally at Frau, ngunit lumapit si Frau sa Panginoon at nagpasalamat dahil sa ibinigay niyang carrot, na ikinagulat ng lahat. Pag-alis sa nayon, pinalibutan sila at inaresto ng mga miyembro ng Rimdorl Knights. Nakulong sina Frau at Sally sa kulungan ng palasyo pero kalaunan ay pinakawalan din sila ng Rimdorl Knight na si Hawthorne Gractor. Sinabi ng kapitan na feeling niya ay wala naman silang nilabag at mabait naman sila. Habang nasa palengke ay nakakita si Sally ng pugita at naalala niya ang unang pugita na ng virgin sa kanya. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Sanhi ito ng pagdating at pag-atake ng isang higanteng walrus oni na nagngangalang Seth at isa pang oni na si Meki. Pinagpipisat ni Seth ang mga kawal na nagbabantay sa gate gamit ang kakaibang lakas. Sinabihan ni Hawthorne si Sally na tumakbo ngunit naglakad ito papunta sa harap ng oni na halos naninigas sa takot na may misteryosong aura sa paligid. Inatake ni Frau ang oni at sinabihan si Sally na tumakbo. Nahuli ng oni si Frau sa kanyang kamay bago ito inihagis sa hangin. Habang nahuhulog si Frau sa hangin, narinig niya si Sally na sumisigaw na huwag sumuko. Nabuhayan ng loob si Frau sa pagharap sa oni, pero natalo pa rin siya at bumagsak sa pader. Muling nakaramdam ng pagkabog ng dibdib at malakas na kapangyarihan si Sally. Dahil sa malakas na kapangyarihan ni Sally ay nawasak ang kamao ni Seth at parang naka-ecstasy si Sally dahil sa matinding kapangyarihan. Habang nakaupo si Meki sa ilalim ng malaking puno ay biglang lumitaw si Makoto mula sa likod ng puno na ikinagulat ng bata. Habang sinusubukan niyang gamitin ang kanyang Ogre Blast ay naputol ang puno na ikinagulat ni Meki. Sinabi sa kanya ng lalaki na gusto rin nitong maglaro at tinanong siya kung ang pagsabog na nangyari kanina ay ginawa niya. Idinagdag ng lalaki na hindi magiging masaya kung lalabanan niya si Meki na hindi pa bumabalik ang kapangyarihan nito kaya nagpa siya siyang maghintay pa ng ilang sandali. Tinanong din siya ni Makoto kung bakit sinasalakay ng babae ang lungsod. Ayon kay Meki, sinisira ng mga tao ang paligid sa pagputol ng mga puno at pagtayo ng mga bahay na bato, kaya hindi sila dapat mabuhay. Makalipas ang 5 minuto ay na-recharge na si Meki at muling lumaki ang boobs. Sa lungsod ay sinubukan ni Seth na suntukin si Sally ngunit napigilan ni Sally ang kanyang kamao. Kaya ginamit ni Seth ang kanyang Kaho Cannon, ngunit laking gulat niya nang makitang nakaligtas si Sally. Napatingin si Sally sa kanyang sarili na parang hindi niya alam na nagkaroon ng pagsabog. Inilabas ni Sally ang kanyang espada at nilaslas ang katawan ng higanteng walrus. Saka din siya nawala ng malay. Pinalabas ni Meki ang mga mata ngunit sa isang iglap lang ay sinira ito ni Makoto. Nagpa siya si Makoto na gawing madali ang laban para kay Meki at tinusok ang sariling paa gamit ang kanyang katana para hindi daw makaiwas. Hinamon ni Makoto si Meki na gamitin ang kahon nito sa kanya, ngunit hindi pa rin ito tumalab sa kanya. Itinulak niya si Meki sa lupa at nang tanungin kung sino siya, nagpakilala ang bida bilang si Makoto Kibiso na nanumpa na uubos sa mga oni.
Pinutol ni Makoto ang sungay ni Meki at sinaksak ang mata nito, kung saan nagmumula ang kapangyarihan ng dalaga. Saka umalis ang binata kasama ang aso at nagpatuloy sa paglalakbay. Samantala ay pinakita naman ang isang lalaki na nagngangalang Sumeragi na nagsabing natagpuan na niya ang taong hinahanap niya. Nagising si Sally at nakita si Frau na nakaupo sa tabi niya at binabantayan siya. Pagkatapos ay hiniling ni Hawthorne kina Sally at Frau na sumunod, at silang tatlo ay pumasok sa isang selda. Inakala ni Sally na sila ay naaresto ngunit sinabi sa kanya ni Hawthorne na nais ipakita sa kanila ang isang batang babae na natutulog sa selda. Sinabi ni Hawthorne na ang babae ay posibleng isang Oni at nakiusap kina Sally at Frau na bantayan muna ang babae sa loob. Nang makaalis ang kapitan sa silid, tinanong ni Sally si Meki kung naaalala pa nito ang sarili, ngunit kaagad na umamin si Meki na isang Oni at sinubukang saktan si Frau. Subalit napagtanto ni Meki na nawala ang kanyang kapangyarihan dahil sa ginawa sa kanya ni Makoto. Napatunayan ni Sally na si Meki ay isang Oni ngunit sinabi niya rito na papatayin ito ng mga tao kapag nalaman nila ito. Sinabi ni Meki na mas gusto pa niyang mamatay na isang ogre kaysa mabuhay na isang tao. Nainis si Sally at inutusan niya si Frau na tulungan silang makatakas. Samantala, ang isang gwardya ay pumasok sa quarters ni Hawthorne at sinabi sa kanya na nakatakas ang babaeng Oni sa tulong ni Sally at Frau. Makikitang tumatakbo si Sally mula sa mga kawal nang nagpakita si Hawthorne sakay ng kabayo pero sinipa lang ito ni Frau. Habang ang isa sa mga kabalyero ay nagbibigay ng rende kay Hawthorne. Ang buong lungsod ay na-wipe out ng isang malakas na enerhiya na ikinabigla ng lahat. Matapos ang nangyaring pagsabog, makikitang nakatayo si Som-Enki sa tuktok ng bundok na siyang may sala. Walang hiyakang nag-iisang mata. Lumapit ito kay Meki at natuklasan na wala na ang pagiging Oni nito. Dahil dito ay nagpasya siyang tapusin ang lahat kasama si Meki. Pero pumagitna sa kanila si Sally. Nang susugurin na ni Som-Enki si Sally, pinigilan siyang bigla ni Sumeragi na nasa loob ng simbahan. Gamit ang crystal ball nito. Kaya umalis si Somensky. Pagkatapos ay nilapitan ni Sally si Hawthorne na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari na isang kisap mata ay nawala ang buong bayan. Kalaunan pa ay nagpasyang lumakad ang apat upang tumuloy sa kabilang bayan. Pagdating sa inn, ibinigay ni Hawthorne ang kanyang wallet kay Sally upang makabili ito ng pagkain para sa kanilang apat. Habang nagpapahinga ay nakita ni Sally si Makoto at ang aso na paparating. Nagkaroon ng kaunting pag-uusap ang dalawa at tinawag ni Sally si Makoto na sumali sa kanyang grupo. Pero tumanggi ang lalaki, at kalaunan pa ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Sa simbahan ay pinisat ni Somensky ang batang nagdala lang naman ng cookies. Gago talaga itong one-eyed monster na ito. Kinumprante ni Som-Enki si Sumeragi dahil pinigilan siya nito na patayin si Sally ngunit sinabi ni Sumeragi na makinig ka sa boss mo. May isang bata na ang pangalan ay Beret ang nagsabi kay Hawthorne na dinala siya sa kagubatan ng isang witch kaya siya nakaligtas. Nagkataon na kilala naman ni Hawthorne ang witch na ito. Nagbabantay daw siya sa palasyo nang biglang dumating ang witch at tinel-iport siya sa malayong gubat. Sa kagustuhan ni Sally na makilala ang witch at magpaturo ng magic spells ay pumunta sila sa kagubatan. Samantala, nagpakita si Sumeragi kay Meki upang muli itong utusan na bantayan ang mga bida at mag-report sa kanya. Ganon din ang pinag-utos niya sa mukhang madre na Hatsuki. Sa ilalim ng isang malaking puno kung saan may bar sa loob, pumasok sina Sally at ang mga kaibigan at sila ay winelcome ng witch na si Winnie. Isa na namang babae na malusog ang stress ball sa harap na tulad ni Sally na yummy. Nalaman ni Winnie ang tungkol sa pagkatao ng bawat isa lalo na si Sally dahil nakikita niya ang mga ito sa bowl ang kristal. Si Winnie ang nagligtas kay Beret na kawal ni Hawthorne na ipinagpasalamat naman ng kapitan. Dahil na-curious si Sally, hiniling niya kay Winnie na turuan siya ng mahika. May 3 kondisyon naman si Winnie kung talagang interesado si Sally na matuto ng mahika. Kailangan niyang sumunod sa utos ni Winnie, huwag itong sasabihin sa kahit sino na siya ang kanyang guro, at kailangan niyang magbayad ng 1 milyon. Dahil wala namang milyon si Sally, nagpasya siyang matuto na lang sa paggamit ng espada. Si Hawthorne ang tumayong master ni Sally sa paghawak ng espada. Dati nang magkakilala sina Winnie at Hawthorne dahil lolo pala ni Hawthorne ang dating master ni Winnie. Matapos ang pagsasanay, kinausap ni Winnie si Hawthorne at ipinakita sa kanyang bowl ang kristal kung gaano kalakas ang kapangyarihan mayroon si Sally. Nang gabing iyon, nakiusap si Frau kay Winnie na turuan si Sally ng mahika. Bagamat humihingi si Winnie ng milyon, pumayag siya sa pakiusap ni Frau. Dati palang magkaibigan sina Frau at Winnie at dating hindi demi-human ang rabbit. Samantalang si Meki ay nasa likod lamang ng puno at nagmamasid kina Winnie at Hawthorne. Habang nagsasanay ng espada, naalala ni Hawthorne na may kakaibang lakas si Sally kaya muntik na niya itong saktan pero pinatid na lang niya kaya nag-bounce ang papaya. Pagkatapos pa ay isang elf at isang lizard man ang lumapit kay Winnie.
Humingi sila ng tulong kay Winnie upang tanggalin ang barrier sa timog silangang kagubatan kung saan nakasilang isang malakas na Oni. Sinamahan ni Sally at ng kanyang mga kaibigan si Winnie sa lugar na pinagdausan ng ritual kung saan dumating si Hatsuki na isang Oni na mukhang madre. Tinangkang patayin ni Hatsuki si Meki pero nilabanan siya ni Frau. Ipinakita na ang kapangyarihan ni Hatsuki ay ang buhok nito. Hindi pa man tapos ang ginagawa ni Winnie ay biglang umatake ang Big Tree Ogre gamit ang mga ugat nitong matataba. Malaking ugat na matigas at mataba kaya napawaw ang mga babae dahil sa laki nito. Samantala, nakatanaw si Somenki mula sa itaas ng bundok kasama si Sumeragi. Habang naglalakad ay napansin nila si Makoto sa paligid. Kaagad na bumaba si Somenki sa burol upang makalapit at patayin si Makoto. Subalit pinugutan siya ng ulo ni Makoto bago nagpakilala kay Sumeragi bilang ang Monster Slayer. Sa gubat, nagkaisa ang mga lizard folk at mga elves para labanan ang mga Oni sa pangunguna ni Hawthorne. Noong una ay kumpiyansa si Sally na matatalo nila ang Monster Tree pero sinabi ni Meki na masaya siguro siya dito. Kaya naalala niya ang kanyang adhikain na magkaisa ang lahat ng uri ng nilalang maging pangit na puno o lizard man or elf man yan o tao. Sinabi ni Sally na magkaroon silang lahat ng peace para sa ikabubuti ng lahat. Nagulat ang puno at pumulupot ang mataba at matigas nitong ugat sa malambot na buko ni Sally at binuhat ito paitaas. Sinabi ng pangit na puno na hindi kailanman magkakaroon ng pagkakasundo ang demonyo at mga tao. Dahil ang totoo daw ay nabuo ang mga Oni dahil sa galit ng mga tao. At ang galit ng mga tao ang nagbibigay ng lakas sa kanila kaya hindi pwedeng magkaisa ang tao at ang mga Oni kailanman. Kalaunan ay nakilala ni Makoto si Sumeragi. Binalak tapusin ni Makoto ang ulo ni Somenski pero nag-teleport si Sumeragi sa tabi niya nang hindi niya namalayan. Nang susugurin na niya ito gamit ang espada ay napigilan ni Sumeragi ang espada ni Makoto. Kaya nagtaka si Makoto dahil hindi ito ordinaryong Oni. Sinabi ni Sumeragi kay Makoto na nais niyang magkaroon ng kapayapaan sa parehong Oni at mga tao na kinagulat ni Makoto. Sa galit ni Sally ay nawasak ang baging na nakapulupot sa kanyang katawan. Nag-alala si Winnie na baka wala sa sarili uli si Sally pero sa puntong ito ay kontrolado na ni Sally ang katawan. Feeling ni Sally ay nais niyang patayin si Hatsuki dahil isa itong Oni. Kaya sinabi sa kanya ng Big Tree Ogre na siya ang totoong banta para sa seguridad ng mga Oni dahil ang nais lang ng tulad niyang taglay ang kapangyarihang iyon ay ubusin ang lahat ng mga Oni. Sinabi ni Winnie na totoong may kapangyarihan si Sally na patayin ang lahat ng mga Ogre, kaya sinabi ni Sally sa puno at kay Hatsuki na kung hindi sila makikipag-peace treaty ay masisira sila. Sumugod si Hatsuki at sinakal si Sally sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang buhok. Pero nagawang putulin ni Sally ang buhok ni Hatsuki at sinikmuraan ang madre at lumabas ang likido sa bunganga nito. Nang makita ng puno ang pagbagsak ng madre sa isang suntok lang ay binalak niya itong patayin dahil tapos na daw ang role nito. Ginamit ng puno ang matulis na ugat para tuhugin ang madre pero niligtas ni Sally ang kanyang virginity. Nagalit si Sally at gamit ang makapangyarihang siopaw ay inakyat nito ang malaking pangit na puno at winasak. Namamatay na nga ang puno pero nagdadaldal pa rin. Dahil sa ipinakita ni Sally ay nirespeto siya ng mga lizard man at mga elf. Samantalang nakatakas naman si Hatsuki na nagpunta ng gubat. Habang nagkakasayahan ang lahat sa bar kinagabihan ay naglakbay ang mata ni Meki papunta kay Sumeragi. Nag-usap ang dalawa tungkol sa kung ano ang nangyari sa pagitan ni Sally at ang puno at ni Hatsuki. Sinabi ni Sumeragi na nakita niya at nakausap din ng monster hunter na si Makoto at nagkaroon sila ng agreement. Kalaunan ay nagising si Sally at naabutan ang mga elf, lizard man at si Hawthorne na nag-uusap at nasiyahan siya dahil ito ang kanyang adhikain. Ngunit naiinis pala si Winnie sa mga ito dahil maingay sila kaya sinunog niya ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi ni Sally kay Winnie na gusto niyang umalis dahil feeling niya ay may nakakakilala sa kanya at sa kanyang kapangyarihan at tinetesting siya. Ayaw daw niyang madamay ang witch at ang iba pang elf at lizard man. Pero nagpa siya ang kanyang mga kaibigan na samahan siya saan man siya magpunta. Sa isang hindi kilalang bayan at sa kabilugan ng buwan, isang babae ang naglalakad sa isang madilim na eskinita. Bigla siyang inatake at pinatay ng isang misteryosong nilalang. Samantala, nakitang naglalakad si Sally at ang kanyang mga kasamahan nang binalaan sila ni Hawthorne tungkol sa pag-atake ng vampira sa bayan. Pumasok sila sa bayan ngunit agad nilang napagtanto na ang mga tao sa loob nito ay hindi malapit sa mga demi-humans. Dumating sila sa harap ng isa sa mga inn sa lungsod nang sabihin sa kanila ni Hawthorne na hindi magandang ideya na magsama ng isang demi-human sa kanila. Dahil dito, sina Sally ang naghanap ng matutuluyan habang sina Frau at Meki ang baalang naghanap ng pagkain. Huminto si Frau sa harap ng isang carrot stall kung saan biglang sumulpot ang may-ari ng stall at ininsulto si Frau. Itinapon ng may-ari ng stall ang sukli ni Frau sa lupa at itinuring itong basahan.
Isang gabi, nagpasya si Meki na puntahan ang vampira para humingi ng tulong na patayin lahat ng tao sa bayan lalo na at kakilala niya ito. Di nagtagal ay nakita niya si Kayaketsuki at sinabi dito ang nais. Habang nag-uusap ay nasabi ni Kayaketsuki na pupuntahan niyang una si Sally at sipsipin ang malaking siopaw para matuyot. Pero tumanggi si Meki kaso ay wala siyang magawa. Pero dumating si Frau at nagpasyang labanan ang vampira gamit ang kanyang maso. Pero wala siyang laban at pinasabog lang ni Kayaketsuki ang kanyang katawan. Samantala ay naramdaman ni Sally ang kinaroroonan ni Kayaketsuki at nang puntahan ito ay nakita ang pagkamatay ni Frau sa kamay ng kaaway. Sa galit ni Sally ay biglang nag-activate ang kanyang pitch eye at inatake ang vampira. Nang makitang hindi tumetalab ang mga pag-atake kay Sally, minanipula ni Kayaketsuki ang dugo nito upang igapos si Sally. Habang sinusubukan ni Kayaketsuki na kagatin at patayin si Sally, inatake siya ni Carrot. Kalaunan ay nagising si Frau sa isang kakaibang lugar. Tumingin si Frau sa paligid at nakita ang kilalang anghel na si Atra. Laking gulat ng anghel nang makita si Frau at sinabi dito na ito ang pangalawang beses na namatay ito ngayong taon. Hiniling ng kuneho na mabuhay siya muli at nakiusap na bigyan siya ng kaunting kapangyarihan. Naglakad ang kalahati ng katawan ni Frau at nagsimulang mabuo sa dati. Si Frau ay nabuhay muli na may pagbabago sa kanyang anyo. Muling naglaban ang vampira at si Frau at sa pagkakataong ito, bumagsak ang vampira. Sinabi ng vampira sa kanila na magmadali dahil malapit nang sumikat ang araw at ngayon lang nila maililipat ang walang malay na si Frau sa paningin ng mga tao. Sa kakalaunan pa ay tuluyan nang namatay ang maninipsip ng babae. Nagising si Frau at nakita si Atran na nakaupo sa kama sa tabi niya. Ipinaliwanag ng anghel na babae kay Frau na ito ay dinala ng mga kasama nito sa silid ng inn pagkatapos ng laban kay Kayaketsuki. Idinagdag niya na sina Sally at Carrot ay nagpunta ng bayan upang bumili habang si Hawthorne ay nagbabantay sa labas ng pinto. Pinasalamatan ng Hairfolk ang anghel bago pumasok si Hawthorne sa silid. Samantala, nakita ni Atra mula sa ibabaw ng mga bahay ang espiritu ni Kayaketsuki. Pinapanood ni Kayaketsuki ang kanyang katawan habang sinusunog ng mga tao. Pagbalik sa bahay panuluyan, habang nag-uusap ang grupo ay naungkat ang ginawa ni Sally sa isang taga-nayon, at malamang na hinahanap sila ng mga sundalo na ikinagulat ni Hawthorne. Kinagabihan ay naglalakad sina Makoto at ang aso sa kagubatan nang bigla nilang napansin na may sumusunod sa kanila. Inatake ng bida kung sino ang sumusunod at ito ay walang iba kundi si Hatsuki. Nagpasya silang magpahinga saglit at nagsimulang magluto si Makoto. Ayon sa babae ay hindi niya matandaan kung bakit siya nasa gubat at tanging naalala niya ay ang kanyang pangalan at nagpakilala siyang Millia. Pagkatapos ng hapunan ay nilapitan ni Makoto ang natutulog na babae at kinumpirma na ang babae ay isang oni. Binunot niya ang kanyang espada ngunit pinigilan siya ng aso at sinabing walang kamuwang-muwang ang babae para patayin niya ito. Nagkasagutan ang aso at si Makoto at kumalma lang si Makoto nang sabihin ng aso na ang kanyang sinusunod ay ang may-ari ng espada na hawak ni Makoto. Kinabukasan ay niligtas ni Makoto si Millia sa tuka ng isang malaking manok. Hindi alam ng babae ang tawag dito kaya sinabi niyang ito yung niluluto ni Macdo na paborito mo. Nagpatuloy sila sa paglalakbay patungo sa isang bayan nang bigla silang kumprontahin ng isang mid-level oni. Ang di kilalang oni ay nagsabing napagutusan siyang hulihin si Hatsuki. Ngunit dahil mahina na ito ay papatayin na lang niya. Biglang naalala ng madre ang nangyari at ang tunay niyang pagkatao bilang si Hatsuki. Inatake siya ng mid-oni, at nang lumapit sa kanila si Makoto, humikab ito at sinabi sa kanila na hihintayin niya silang maglaban at pagkatapos ay papatayin ang mananalo sa laban. Alam ni Hatsuki na kaya niyang patayin ang mid-oni gamit ang kanyang buhok, subalit na pagtanto niyang papatayin din siya ni Makoto pagkatapos. Dahil dito, nagpasyang bunutin ni Hatsuki ang kanyang sungay at sinabi kay Makoto na dahil tao na siya ay responsibilidad nitong iligtas siya. Saka nawalan siya ng malay. Nagising si Millia at nalaman niyang nasa isa siyang inn at iniligtas ni Makoto gaya ng inaasahan niya. Tinanong niya si Makoto kung pinatay nito ang oni, ngunit sinabi ng lalaki na mas kailangan niyang pigilan ang pagdurugo ng babae kaya nagpasya si Makoto na iwan ang mid-oni. Nagpasalamat si Millia kay Makoto sa pagligtas sa kanya at sinabing sasama siya dito. Napagkamalan din niyang babae ang bida dahil sa mukha at boses nito kahit na inamin ni Makoto na lalaki siya. Sa isang paligsahan, makikita si Hawthorne na nanalo habang sina Sally, Frau at Carrot ay parang naninibago at naiinip. Pagkalipas ng match, makikitang naglalakad sina Sally, Frau at Carrot sa isang madilim na koridor. Habang naglalakad sila ay biglang nakita ni Sally si Makoto sa maraming tao at nagpasyang habulin ito at iniwan ng iba pa. Nang maabutan ni Sally si Makoto sa kalye ay tinawag niya ang pangalan at lumingon naman ang lalaki. Nagpasya silang umupo sa isang bench at nag-usap saglit.
Samantala, si Sumeragi at ang di kilalang Mid-Oni ay makikitang nag-uusap sa isang gumuhong lumang simbahan. Ang Mid-Oni ay humingi ng paumanhin kay Sumeragi dahil sa kanyang pagkabigo sa misyon pero hindi ito ipinag-alala ni Sumeragi lalo na alam niyang malakas si Makoto. Habang nag-uusap sila ay may lumitaw na batang babae at humiling na buhatin siya ng Mid-Oni. Ipinakilala ni Sumeragi ang batang babae bilang si Juslino na isang Oni God. Agad humingi ng paumanhin ang Mid-Oni at pumayag na buhatin si Juslino sa kanyang mga balikat. Makikita silang naglalakad patungo sa isang summoning circle at nalaman na magdadao si Sumeragi ng Oni Assembly. Biglang nag-activate ang bilog at lumabas ang maraming dademonyo hihihi. Ipinakita sa kanila ni Sumeragi ang malaking ikinabawas ng teritoryo ng mga Oni sa mundo ng mga tao at ikinagulat ito ng lahat ng Oni. Sinabi sa kanila ni Sumeragi na ang responsable ay walang iba kundi ang Peach Boy na pumaslang kay Seth at iba pa. Ipinakita ni Sumeragi sa kanila ang napugot na ulo ni Som Enki bilang isang patunay kung gaano kadelikado si Makoto. Lumabas ang isang batang Oni na si Todoroki at hindi naniwala sa lakas ni Makoto ngunit sinabi ni Sumeragi na maging ang crush nitong si Meki ay pinatay din ni Makoto. Dahil dito ay galit na galit si Todoroki at nangakong papatayin ang Peach Boy. Sa lungsod ay lumapit si Juslino kay Hawthorne at hiniling dito na buhatin siya. Sa halip na buhatin ay sinamahan na lang ni Hawthorne si Juslino sa paglalakad. Sinabi pa ng batang babae na nais niyang makipagkaibigan kay Hawthorne na sinang-ayunan naman ng lalaki. Habang naglalakad, nasalubong nila si Sumeragi na nagpakilala kay Hawthorne bilang isang pari at tumatayong guardian ni Juslino. Kalaunan pa ay nagpaalam na si Hawthorne dahil sasali ito sa patimpalak at nangako naman si Juslino na susuportahan niya ang bida. Sa araw ng laban ay dumating nga ang bata at nag-cheer para kay Hawthorne. Samantala sa labas ay biglang nagpakita at nagpakilala si Sumeragi kay Sally. Sinabi nitong pareho sila ng layunin, ito ang pagkakaisa ng mga Oni at ng mga tao. Saka tinawag ang babae na samahan siya sa layunin. Biglang nagpakita si Makoto at sinabihan si Sally na lumayo kay Sumeragi dahil ito ang makapangyarihang High Oni na kanilang kaaway. Kinumpirma ito ni Sumeragi ngunit ipinahayag na kung makikipagtulungan si Sally sa kanya, matutupad ang layunin nito na pagkasunduin ang tao at ang Onin. Taliwas sa paniniwala ni Makoto, sinabi niya kay Sally na huwag magtitiwala kay Sumeragi at tinawag si Sally na samahan siya sa pag-ubos sa lahat ng mga Oni. At naguluhan si Sally kung kanino sa dalawa ang papanigan. Kalaunan ay nagdesisyon si Sally at pinili ang kaibigan na si Makoto dahil gusto niyang makasama sa paglalakbay nito. Sa halip na matuwa ay natakot si Makoto para kay Sally at tumakbo palayo, pero pinayuhan ni Sumeragi si Sally na sundan si Makoto. Samantala ay nagumpisang umatake ang mga Oni sa bayan ng mga kawawang tao. Pinamunuan ito ni Todoroki na galit at hinahanap ang Peach Boy na pumatay kay Meki. Kasama nito ang isang agila na si Beso, isang tulog na bata na si Dam Enki, at isang Oni na mahaba ang kamay na si Shinki. Mahaba ang kamay baka Snatcher. Nilapitan ni Makoto ang natutulog na batang Oni pero nakaramdam siya ng pagkahilo at hinimatay bago pa niya ito matuhog ng espada. Ito pala ang taglay na kapangyarihan ni Dam Enki habang natutulog. Kaya niyang patulugin ang sinumang malapit sa kanya at bigyan ito ng bangungot. Magkasamang naglalakad noon si Hawthorne at ang machong lalaki nang biglang matamaan ng kidlat ang lalaki at namatay. Nakita ni Hawthorne si Todoroki na siyang may kagagawan nito. Kidlat at kuryente ang kapangyarihan nito at pinagkamalan si Hawthorne na si Peach Boy dahil sa galing nito sa espada. Hindi naman lingid kay Meki ang nangyayari dahil sa gamit nitong lumilipad na mata at nakita ang iba pang mga Oni na umaatake. Sinabihan niya si Frau na puntahan si Hawthorne samantalang pupuntahan naman niya si Shinki. Kinausap nga ni Meki si Shinki ngunit inatake ni Shinki si Meki dahil tao na daw ito at hindi Oni. Lumaban naman ang babae pero dahil stretchable ang katawan ni Shinki kaya walang epekto ang energy ball ni Meki. Nagpahabol si Hawthorne kay Todoroki at sa isang kanto ay bigla niyang pinalo ang ulo ni Todoroki na natamba. Naipakita ang sungay ng batang Oni at mas lalo itong nagalit kay Hawthorne at nagpalabas ng mas malakas na boltahe ng kuryente. Buong tapang namang hinarap ni Hawthorne ang kuryente gamit lang ang espadang kahoy pero bigla siyang niligtas ni Winnie. Habang tumatakbo naman si Frau ay inatake siya ni Beso at hinuli gamit ang malaki nitong mga kuko. Samantalang si Sally ay nagpasyang labanan si Sumeragi na pinigilan siyang puntahan at tulungan ang mga kaibigan. Sinubukang suntukin ni Sally si Sumeragi at feeling niya ay lalabas ang kanyang kapangyarihan pero wala itong epekto kay Sumeragi. Kaya sinuntok siya ni Sumeragi at sinabi pa nitong paano niya poprotektahan ang pinaglalaban kung hindi niya alam kung paano kontrolin ang kapangyarihan. Napag-alaman ni Winnie mula sa bowl ang kristal na ang ginagamit ni Hawthorne sa pakikipaglaban kay Todoroki ay espadang kahoy lamang kaya nagdala siya ng espada para kay Hawthorne. Samantalang sa tuktok ng isang bahay ay nanonood ng laban sina Juslino at ang di kilalang Oni.
Dahil sa espadang ibinigay ni Winnie ay nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili si Hawthorne lalo na at nakakaya ng espada na hatiin ang anumang bagay maging ang espadang kidlat ni Todoroki. Samantala ay ginamit ni Buso ang kanyang kanyan para tapusin na ang makulit na rabbit. Pero hindi niya inaasahang buhay pa si Frau. May iniwan palang kapangyarihan si Atlas sa kanya kaya nag-transform siya at naging monster rabbit. At sa isang iglap ay pinutol niya ang pakpak at ulo ni Buso. Saka siya bumalik sa dati at nahilo ang tae nito. Naisagawa naman ni Meki ang kanyang plano laban kay Shinki nang magpahabol siya papunta sa pader. Na-stuck ang kamao ni Shinki sa pader nang sinubukan siyang suntukin, kaya hindi ito makaalis at sinamantala ni Meki na patamaan ito ng kanyang energy ball sa tiyan. Dahil dito ay tigok si Shinki. Si Sumeragi naman na tinetesting lang si Sally ay nagpasyang sumuko at pinayagang makapunta ito sa mga kaibigan. Nagpasalamat naman ang babae kay Sumeragi bago nagtungo sa kinaroroonan ng mga kasama. Sa pagpapatuloy ng laban ay nakapaglabas ng mas malakas na kuryente si Todoroki. Ngunit naniwala si Hawthorne sa lakas ng makapangyarihang espada nito at hiniwa ang kuryente ni Todoroki. Kasabay nito ang pagbagsak ng sugatang batang Oni. Humanga ang di kilalang Oni sa ipinakitang katapangan ni Hawthorne dahil kahit espadang kahoy lang ang gamit nito nung una ay hindi siya natakot. Nagising si Todoroki sa isang silid kung saan binabantayan siya ni Meki. Naluha si Todoroki sa pagkakakita kay Meki dahil buhay pa pala ito. Kalaunan pa ay nagpasya si Todoroki na makipag-alyansa sa kanila alang-alang kay Meki at nagpaalam na ito para umuwi. Sa pamamagitan ng mapa, itinuro ni Winnie kay Sally ang lugar ng Leg Edea kung saan ito ang susunod na destinasyon ng grupo. Samantala ay nagising si Makoto mula sa isang masamang panaginip dahil na rin sa kapangyarihan ni Dam Enki. Kaya nang pagpasok ni Millia sa silid ay tinangka niya itong patayin ngunit nagising siya ng aso at muling nakabalik sa pag-iisip. Nang makita ni Todoroki si Sumeragi ay kinumprante niya ito dahil hindi pala totoong namatay si Meki. Sinisi niya si Sumeragi dahil sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigang sina Buso at Shinki. Dahil sa galit ni Todoroki at walang paggalang sa nakatataas sa kanya ay bigla siyang tinuhag sa likod ni Sumeragi gamit lang ang matigas nitong kamay. Dahil dito ay tigok ang batang Oni. Saka sinabi ni Sumeragi kay Dam Enki na susundan nila si Sally at ng mga kasama nito sa Leg Edea. At natapos ang series.